Ang umagang iyon ay tila isang karaniwang umaga lamang. Isa na namang pangkaraniwang araw sa mundo kung saan ang mga tao sa mga naglalakihang metropolis ay patuloy sa kanilang pagmamadali. Ang mga tren at subway ay siksikan at ang mga bulwagan ng pagpupulong ng United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon ay puno ng mga numero, ulat at mga estadistikang kasing lamig ng dati. Ngunit, sa gitna ng tila walang pagbabagong daloy ng buhay, may isang balitang tahimik ngunit mabilis na kumalat, tila isang malakas na alon sa ibabaw ng kalmadong karagatan. Ang Pilipinas ay pinarangalan bilang unang bansa sa mundo sa 10 mahahalagang sangay. Isang pangungusap lamang ito, ngunit sapat na upang mapatigil ang marami at mapatingin sa kani-kanilang mga screen. Napahinto sa pagtatype ang mga analyst, binalikan ng mga mamamahayag ang kanilang mga dokumento at ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng daigdig ay nagsimulang magtanong ng iisang bagay. Paano nagawa ito ng Pilipinas, isang arkipelago sa Timog Silangang Asya? Ang tanong na ito ay hindi nagmula sa pagmamaliit kundi sa tunay na pagkamangha, sapagkat sa loob ng maraming dekada, ang pagkakakilanlan ng Pilipinas sa mata ng mundo ay madalas na nakakulong lamang sa ilang aspeto, isang bansang nagluluwas ng mga manggagawa, mga magagandang dalampasigan, mainit ng ngiti ng mga mamamayan, at makulay na kultura. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang ihip ng hangin. Hindi na lamang ito tungkol sa turismo, hindi na lamang tungkol sa likas na ganda o sa likas na pagiging mapagpatuloy ng mga Pilipino. Ito ay isang pagkilala sa antas na nagpapatunay na ang Pilipinas ay tinitingnan na ngayon sa isang bagong pananaw sa kabuuan ng sistema nito. Sa mga nagtataasang gusali ng mga pandaigdigang korporasyon at sa bulwagan ng United Nations, ang pangalan ng Pilipinas ay binibigkas na sa ibang tono. Hindi na lamang ito bilang isang bansang masarap bisitahin, kundi isang bansang dapat pag-aralan, isang bansang nagsisilbing huwaran, at isang bansang nakabuo ng mga bagay na tunay na pinapahalagahan ng buong mundo. At sa loob mismo ng Pilipinas, ang balitang ito ay nakarating sa bawat uri ng tao mula sa mga magsasaka sa mga palayan ng gitnang Luzon, mga guro sa maliliit na paaralan sa kabundukan, mga doktor sa mga pampublikong ospital, mga nagtitinda sa palengke, hanggang sa mga kabataang patuloy na naghahanap ng kahulugan ng salitang pagmamalaki sa bayan. Marami ang natigilan nang mabasa ang balita. Ang ilan ay napangiti nang hindi namamalayan at ang iba ay nasambit na lamang na sa wakas. Nakita rin ng mundo kung sino talaga tayo. Ngunit ang mas malaking tanong ay, paano nakarating ang Pilipinas sa puntong ito? Hindi ito nangyari sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ito swerte. Hindi ito nagmula sa mga matatamis at mabubulaklak na papuri lamang. Ito ay umusbong mula sa malalalim na ugat ng ating kasaysayan, sa tibay at pagpupursigi ng mga mamamayan, sa katatagan ng lipunan, at sa tahimik na lakas na inipon sa paglipas ng maraming henerasyon. Ito ang kwento ng isang bansa na dumaan sa sunod-sunod na krisis, bagyo, kawalan ng katiyakan, mga pagbabago, at napakaraming pagsubok, ngunit patuloy na nakatayo, patuloy na pinoprotektahan ang sarili nitong puso at unti-unting ginawang pambihira ang mga karaniwang bagay, isang katotohanang kailangang kilalanin ng mundo. Ngayon, dadalhin ka namin pabalik upang suriin ng malaliman ang tensangay na naging dahilan kung bakit bukambibig ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. At kapag ang lahat ng kwento ay naibunyag na, marahil ay hindi mo natitingnan ang Pilipinas sa parehong paraan. Marahil ay mararamdaman mong ang bansang ito ay higit na dakila kaysa sa inaakala ng sinuman. Kung may isang bagay na agad na magpapagunita sa mga tao sa buong mundo tungkol sa Pilipinas, ito ay walang alinlangan ang pagkaing Pilipino. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na sa likod ng bawat bandehado ng adobo, mangkok ng sinigang, kaldero ng kare-kare o plato ng kinilaw ay hindi lamang nagtataglay ng masarap at malinamnam na lasa. Mayroon itong kasaysayan, mayroon itong dunong, at mayroon itong pamamaraan ng pag-iisip na Pilipino na naguugnay ng balanse sa bawat subo. Maraming bansa ang may masasarap na pagkain, ngunit ang pagkaing Pilipino ay may kakaibang hiwaga. Hindi lamang nito binubusog ang tiyan, kundi ipinaparamdam nito sa tao ang pag-aalaga ng nagluto, ang lalim ng kultura, at ang init ng tahanan,
Kahit pa nakaupo ka sa isang maliit na karinderya sa kanto o sa isang sikat na restaurant sa gitna ng metropolis sa kabilang panig ng mundo. Sa New York, London, Tokyo, Dubai, Paris o Sydney, ang mga restaurant Pilipino ay hindi na lamang basta ang mga dayuhang kainan. Sila ay naging mga lugar kung saan laging gustong bumalik ng mga tao. Ang ilan ay pumupunta para sa nakakaaliw na asim na humahamon sa panlasa. Ang iba ay naghahanap ng linamnam na hindi matagpuan saan man. Ang ilan ay pumupunta dala ng pangungulila sa bayan at ang iba naman ay upang tumuklas ng bagong mundo sa pamamagitan ng lasa. Ang mahika ng pagkaing Pilipino ay nasa balanse maasim ngunit hindi nakakangiwi, matamis ngunit hindi nakakaumay, maalat ngunit hindi nakakasuya. Lahat ay tila sumasayaw sa dila sa isang perpektong kumpas. Ito ay isang agham at sining na ipinamana mula sa napakaraming henerasyon. Ngunit ang higit na dakila kaysa sa lasa ay ang katotohanang ang pagkaing Pilipino ay salamin ng ating pamumuhay. Sinasalamin nito ang pagkakaiba-iba ng ating mga rehiyon. Ang Hilaga ay may kapayakan at pagpapahalaga sa katutubong ani. Ang Visayas ay may sigla, kulay at sariwang biyaya ng dagat. Ang Gitnang Luzon ay may kapinuhan at kasaysayan. At ang Mindanao at Bicol ay may tapang, anghang at nag-aalab na timpla ng gata. Ang lahat ng ito ay pinagsama-sama upang maging larawan ng isang bansa na buhay at magandang unawain. At iyan ang dahilan kung bakit nang pag-usapan ng mundo ang Pilipinas bilang isa sa mga nangunguna sa larangan ng pagkain, hindi na ito nakakagulat. Sapagkat ang pagkaing Pilipino ay hindi nanalo dahil sa marketing lamang, nanalo ito dahil sa katapatan, dahil sa mga pinagmulan, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga nanay at tatay na nagluluto, mga magsasaka, mangingisda, nagbabayo ng bawang at sibuyas, mga nagtitinda sa tabi ng kalsada, at mga maliit na karinderyang bukas na ng ilang dekada nang hindi man lang nila naiisip na sila pala ay mga embahador ng kultura ng ating bansa. Ang pagkaing Pilipino, ang patunay na ang isang bansa ay maaaring makipag-usap sa daigdig nang hindi gumagamit ng iisang wika, kailangan mo lamang mag-alok ng isang kutsara. At kapag natikman ng buong mundo ang Pilipinas, hindi lamang sila tumitikim ng pagkain, kundi tinitikman nila ang puso ng bansang ito. Kung ang pagkaing Pilipino ang nag-aanyaya sa mundo upang makilala ang Pilipinas, ang sistemang pangkalusugan naman ng bansa ang nagpapahinto at nagpapatingin sa daigdig ng may lubos na paggalang. Sa maraming bansa, ang pagpapagamot ay nakadepende sa pagkakataon, nakadepende sa kita, kung sino ang may kakayahang magbayad at kung sino ang kailangang maghintay. Ngunit ang Pilipinas ay lumikha ng ibang larawan para sa mundo, isang sistema na nagsisikap iparating sa mga mamamayan na ang pagkakaroon ng ligtas na buhay ay hindi dapat pribilehiyo ng iilan, kundi karapatan ng lahat. Sa likod ng malambing na imahe ng mga Pilipino ay isang napakatatag na network ng mga profesional sa kalusugan na kahanga-hanga ang tibay, ang mga doktor, nurse, health workers, voluntaryo sa komunidad, at marami pang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Hindi lamang nila ginagawa ang kanilang trabaho dahil ito ang kanilang tungkulin, kundi sila ang nagsisilbing pader sa pagitan ng mga tao at ng kawalan ng pag-asa. Sa malalaking ospital, sa sentro ng lungsod, at sa maliliit na barangay health centers sa liblib na probinsya, ang diwa ng pag-aalaga ay nananatiling pareho, ang iparamdam sa pasyente na hindi sila pinabayaan. Ang kahusayan ng Pilipinas ay hindi lamang nakikita sa mga ospital o teknolohiya, kundi sa konsepto ng pagiging abot kamay. Sinisikap ng bansang ito na ilapit ang pagpapagamot sa mga tao hindi bilang isang bagay na mahirap abutin. Ito ang pagkakaiba na nag-udyok sa maraming bansa at sa United Nations na seryosong pag-aralan ang modelo ng Pilipinas. Lalo na sa panahon ng krisis, mas nakikita ng mundo ang halaga ng isang sistemang nag-ugat sa komunidad. Ang mga barangay health workers, BHWs, ang tahimik ngunit pinakamalakas na puwersa ay mga karaniwang tao sa komunidad na nagbabantay, nag-aalaga, nagbibigay ng impormasyon, at nag-uugnay ng sistemang pangkalusugan ng direkta sa mga mamamayan mula sa ibaba. Dahil dito, ang Pilipinas ay hindi lamang nagkaroon ng sistema kundi nakabuo ng relasyon, at kapag ang sistema ay pinagsama sa tiwala ng lipunan,
nagiging isa itong napakalaking puwersa. Ang pagkilala sa larangan ng kalusugan ay hindi lamang tagumpay ng iisang ahensya o iisang ospital. Ito ay tagumpay ng lahat ng Pilipino. Tagumpay ito ng doktor na walang tulog, ng nurse na nakangiti kahit pagod na pagod, ng health worker na naglalakbay sa malalayong bundok, at ng mga tao sa komunidad na nagtutulungan upang alagaan ang mga nakatatanda, mga bata at mga mahihina. Maaaring makita ng mundo ang mga numero, mga ulat, mga index at mga ranking, ngunit alam ng mga Pilipino na ang tunay na nagpapanatili sa sistemang ito ay ang puso ng bawat tao. At marahil, iyon ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi lamang bansang gumagamot ng sakit, kundi bansang patuloy na nagliligtas sa pag-asa ng mga tao. Maraming bansa ang may magagandang kalikasan, may mga puting buhangin, matataas na bundok, lumang lungsod, lawa, o kamangha-manghang arkitektura. Ngunit hindi lahat ng bansa ay kayang iparamdam sa mga bisita na tila umuwi sila sa kanilang sariling tahanan kahit hindi pa man sila nakakaalis. Nagawa ito ng Pilipinas. Ang ilan ay dumating sa Pilipinas sa unang pagkakataon dahil gusto nilang makita ang mga dagat na kasing linaw ng salamin gaya sa Palawan at Boracay. Ang iba ay gustong maglakad sa mga tahimik at kagalang-galang na lumang simbahan sa Intramuros o Ilocos. Ang iba ay pumupunta dahil sa pagkain, ang iba dahil sa abot-kayang pamumuhay, at ang iba ay upang magtrabaho. Ngunit napakaraming tao ang pinipiling manatili dahil ang kanilang mga puso ay nabihag na ng lugar na ito. Ang pagiging espesyal ng turismo sa Pilipinas ay hindi lamang nasa mga lugar, nasa karanasan ito na nakukuha ng mga tao. Maaari kang nakaupo sa tabi ng kalsada, kumakain ng inihaw o balut habang nakikipagkwentuhan sa nagtitinda ng may ngiti. Maaari kang maligaw sa makipot na eskinita, ngunit may biglang lalapit upang tulungan ka ng walang pag-aalinlangan. Maaari kang magstay sa isang world-class na resort o sa isang maliit na homestay sa gitna ng palayan sa Banawe, ngunit sa parehong lugar, mararamdaman mo ang parehong mainit na pag-aalaga ng mga Pilipino. Ito ay isang bansa na may kahanga-hangang pagkakaiba-iba sa topografiya. Ang Hilaga ay may hamog sa umaga at mga pamayanang nag-iingat ng mga sinaunang tradisyon. Ang Visayas ay may taglay na katapatan, sigla at kulay ng mga kapistahan. Ang Kamaynilaan ay isang kabisera na hindi natutulog, na pinagsasama ang modernidad at ang nakaraan. Ang Mindanao at ang Timog ay may mga nakatagong paraiso na pinapangarap makita ng buong mundo kahit minsan sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay ginagawa ang Pilipinas na hindi lamang isang simpleng destinasyon, kundi isang universo ng mga karanasan na nag-iiba-iba sa bawat pagbabalik. At huwag nating kalimutan na ang turismo ng Pilipinas ay hindi lumago dahil lamang sa kalikasan. Lumago ito dahil sa mga tao, dahil sa driver ng jeepney, sa bangkero ng bangka, sa lokal na tour guide, sa tindera ng souvenir, sa empleyado ng hotel, sa may-ari ng maliit na kapihan, at sa lahat ng nagpaparamdam sa mga bisita na ang bansang ito ay buhay, may mabuting kalooban, at may mga kwentong nakatago sa bawat kanto. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming pandaigdigang organisasyon ang madalas gawing halimbawa ang Pilipinas pagdating sa paglikha ng kapangyarihang pang-ekonomiya mula sa turismo. Sapagkat hindi lang tanawin ang ibinebenta ng Pilipinas, kundi mga alaala, hindi lang mga lugar ang ibinebenta, kundi emosyon at pakiramdam. Maraming turista ang nagkakaisa sa pagsasabi na ang pinakamamimiss nila pagkatapos umalis sa Pilipinas ay hindi lang ang dagat, hindi lang ang pagkain, o hindi lang ang mga magagandang tanawin, kundi ang mga ngiti, ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ang pakiramdam na sila ay tunay na tinatanggap ng buong puso. At kapag nagawa ng isang bansa na pabalikin ang mga tao ng paulit-ulit, ang bansang iyon ay hindi na lamang isang pasyalan, naging bahagi na ito ng puso ng mga tao. Maraming bansa ang may mahabang kasaysayan, may sining, tradisyon at pamanang maipagmamalaki, ngunit iilan lamang ang makakapagpanatiling buhay sa kanilang kultura sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng Pilipinas. Sa Pilipinas, ang kultura ay hindi tinatago sa likod ng mga salamin ng museo, hindi nakakulong sa mga aklat-aralin at hindi lamang nagsisilbing background para sa mga formal na seremonya. Ito ay humihinga, gumagalaw
at likas na nananahan sa pamumuhay ng mga tao. Makikita mo ito sa madaling araw kapag nagsisimula na ang simbang gabi, sa tunog ng kampana tuwing orasyon, sa pagmamano sa mga nakatatanda ng may lubos na paggalang, sa mga hibla ng telang pinya at inabel, sa mga katutubong sayaw, sa mga masisayang piyesta tulad ng sinulog at ati-atihan, sa paraan ng panliligaw na tulad ng harana, sa musika, at maging sa paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa isa't isa. Ang kulturang Pilipino ay kaakit-akit dahil pinagsasama nito ang pagiging malambing at pagiging malalim. Ito ay isang kulturang gumagalang sa kapwa, rumerespeto sa mga nakatatanda, nagpapahalaga sa mga relasyon at pamilya, at may pambihirang kakayahan na panatilihin ang kagandahan kahit sa maliliit na detalye. Ang nakikita at hinahangaan ng mundo ay hindi kinalimutan ng Pilipinas ang kanyang mga ugat kahit patuloy itong humahakbang tungo sa modernidad. Habang ang maraming bahagi ng mundo ay nakikipaglaban sa pagkawala ng kanilang pagkakakilanlan, ang Pilipinas ay nakabibilib na nananatiling tapat sa kanyang sarili. Ang mga matataas na gusali ay maaaring itayo sa tabi ng mga lumang simbahan. Ang modernong pananamit ay maaaring iterno sa barong at mga habing lokal. Ang modernong musika gaya ng P-pop ay maaaring umiral kasama ng mga katutubong instrumento, at lahat ng ito ay hindi nagbabanggaan. Sa halip, sinasalamin nito ang kakayahang umangkop ng lipunang Pilipino. Ang kadakilaan ng kulturang Pilipino ay wala sa kalumaan nito, kundi sa kakayahan nitong maipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod nang hindi nawawala ang orihinal na puso nito. Ang mga guro, mga artisano, mga mananayaw, ang mga lolo at lola sa komunidad na patuloy na nagtuturo sa kanilang mga apo at ang mga makabagong kabataan na bumabalik upang pag-aralan ang kanilang pinagmulan, lahat sila ay mga tagapag-ingat ng hindi mapapantayang yaman ng bansa. At ito ang dahilan kung bakit, nang maghanap ang mundo ng bansang kayang panatilihin ang kultural na pamana nito habang humahakbang sa kinabukasan, mas lalong napag-usapan ang Pilipinas. Pinapatunayan ng bansang ito na hindi kinakailangang kapalit ng pag-unlad ang paglimot sa sarili, sa katahimikan ng mga katutubong disenyo, sa mga dasal at nobena, sa mga lokal na sining, at sa mga kapistahan, may isang mensaheng sinasabi sa mundo: ang Pilipinas ay hindi lamang may nakaraan na maipagmamalaki, kundi may kasalukuyan na tunay na nakakaunawa sa halaga ng nakaraan. At kapag ang kultura ay nananatiling buhay, ang bansang iyon ay hinding-hindi mawawalan ng kaluluwa. Kapag pinag-uusapan ang Pilipinas, marami ang agad na naiisip ang mga makikinang na lungsod o magagandang dalampasigan. Ngunit kung titingnan ng mas malalim ang puso ng bansang ito, matutuklasan na ang tunay na ugat ng maraming Pilipino ay nakabaon sa lupa, sa mga palayan, taniman ng niyog, sakahan ng mais at tubo, gulayan, at mga palaisdaan. Ang mga ito ay hindi lamang magagandang tanawing probinsyano. Ito ang istruktura ng buhay. Ito ang pinagmumulan ng pagkain, ng ekonomiya, at ng karunungang naipon sa paglipas ng maraming henerasyon. Ang agrikultura sa Pilipinas ay hindi lamang produksyon para maging sapat, isa itong agham ng pakikipamuhay ng naaayon sa kalikasan. Maraming Pilipino ang lumaki na inaaral ang mga panahon, ang lupa, ang ulan, ang hangin, at natutunang ang pagtatanim ay hindi pagpilit sa kalikasan, kundi pag-unawa at pakikinig dito. Ito ang dunong na nagsimulang seryosong tingnan ng makabagong mundo. Sapagkat sa panahong kinakaharap ng maraming bansa ang krisis sa pagkain, pagbabago ng klima, at mga problema sa pagiging likaskaya, ang konseptong nakadepende sa kalikasan, nagbabalanse, at nagpapahalaga sa komunidad ay naging mas mahalagang sagot kaysa noon. Ang Pilipinas ay may isang napakalakas na bentahe, ang kakayahang pagsamahin ang sinaunang kaalaman sa makabagong inobasyon. Maraming magsasakang Pilipino ang gumagamit na ng modernong teknolohiya, ngunit hindi nila tinatalikuran ang kanilang kinagisnang kaalaman. Alam pa rin ng mga magsasaka kung paano basahin ang langit at ulan, alam kung paano suriin ang mga insekto, kilala ang mga halamang gamot, at malalim na nauunawaan ang ecosystem ng kanilang sariling lugar. Ang mga kaalamang ito ay hindi laging nakasulat sa mga libro, ngunit ipinapasa mula sa kamay ng ama patungo sa anak sa pamamagitan ng mga aral sa pamilya, mula sa aktwal na paggawa
at mula sa paggalang sa lupang kinagisnan. At iyan ang mahika, dahil ang Pilipinas ay hindi lamang may malakas na sektor ng agrikultura, kundi may kultura ng agrikultura na nagpapanatiling nakakonekta ang mga tao sa kinakain nila, sa pinanggalingan nito at sa mga nagtanim nito. Nang magsimulang magbigay ng pansin ang mundo sa food security, sustainability at sistemang produksyon na hindi sumisira sa kalikasan, mas lalong namukod-tangi ang Pilipinas. Hindi dahil tayo ang pinakamalaking bansa, kundi dahil tayo ang bansang nakakaalala pa rin na bawat plato ng pagkain ay nag-uumpisa sa pawis ng isang karaniwang tao at sa biyaya ng kalikasan. Kaya't ang pagkilala sa Pilipinas sa larangang ito ay hindi lamang papuri sa sektor ng agrikultura. Ito ay pagpugay sa mga magsasaka, mangingisda, at manggagawa sa laylayan ng lipunan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ito ay pagkilala sa mga gumigising bago pa sumikat ang araw, sa mga naglalakad sa putik, sa mga nagtitiis sa sikat ng araw at bagyo, at sa mga humaharap sa kawalan ng katiyakan upang ang buong bansa at ang mundo ay may pagkain sa mesa. Maaaring hindi isinisigaw ng Pilipinas na tayo ay dakila, ngunit mula sa mga tahimik na kaparangan na ito, mas malinaw na naririnig ng mundo araw-araw na ito ang bansang nakakaalam ng tunay na kahulugan ng paglago sa isang panahon kung saan ang mundo ay puno ng kompetisyon, pagmamadali at presyon, kung saan maraming bansa ang nagkakaroon ng matataas na teknolohiya, mas malalaking syudad at modernong infrastruktura, ngunit ang mga tao ay nakakaramdam ng lalong pagkalayo sa isa't isa. Nagsimulang magtanong ang mundo. Saan ba talaga dapat sukatin ang tunay na pag-unlad? Susukatin ba ito sa taas ng mga gusali, sa GDP, sa kita bawat tao, o dapat ba itong sukatin sa mga ngiti, sa tibay ng mga relasyon, at sa pakiramdam na ang buhay ay may kabuluhan? Maaaring hindi ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa mundo, ngunit mayroon itong bagay na matagal ng seryosong hinahanap ng maraming bansa, ang kakayahang mabuhay ng may kapayapaan at ligaya sa gitna ng imperpeksyon habang napananatili ang maliliit na kaligayahan. Hindi ito isang ilusyong kaligayahan o kaligayahang walang problema, kundi isang kaligayahan na nagmumula sa paraan ng pag-iisip sa mga ugnayan at sa kakayahan ng mga tao na magbahagi sa isa't isa, na kaya pang tumawa sa gitna ng unos, kaya pang bumati sa kapwa, kaya pang magtipon sa komunidad, kaya pang kumain ng sabay-sabay, at nakakahanap pa rin ng init ng pagmamahal mula sa pinakasimpleng bagay sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang puwersa na hindi nakikita sa mga numero, ngunit napakalinaw kapag naranasan mong mamuhay sa Pilipinas. Maraming dayuhan ang naglalarawan sa Pilipinas bilang lugar na nagpapabagal sa kanila, hindi mabagal na nangangahulugang atrasado, kundi mabagal ng sapat upang makahinga, upang makita ang halaga ng pagkain, ng pamilya, ng maiikling kwentuhan sa mga estranghero at ng kaligayahang hindi binibili. Sa mga komunidad sa Pilipinas, buhay na buhay ang bayanihan. Sa mga binyag, piyesta, kasal, burol o pag-ahon mula sa bagyo at sakuna, nagkakatipon-tipon ang mga tao at hindi hinahayaang may maiwang nag-iisa. Sa makabagong mundo, ang kaugaliang ito ay naging isang social capital na walang kasing halaga. Iyan ang dahilan kung bakit, kapag pinag-uusapan ang kalidad ng buhay, kaligayahan ng mga mamamayan, o init ng lipunan, tahimik at matamang nakikinig ang buong mundo sa Pilipinas. Dahil pinapaalalahanan ng Pilipinas ang daigdig na ang pag-unlad ay hindi dapat nakawin ang ating pagiging makatao. Oo, ang Pilipinas ay may mga problema pa rin, may kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at maraming hamon, ngunit ang nakakabighani ay kahit na kinaharap nila ang mga katotohanan ito, marami pa rin ang nakapagpapanatili ng pagkamahabagin at katatagan. Ang ngiti ng mga Pilipino ay hindi lamang pagiging magalang, isa itong mekanismo ng puso, isang lakas upang malampasan ang mga mahihirap na araw, isang tahimik na mensahe na nagsasabing nandito tayo para sa isa't isa. At minsan, ang nagpapadakila sa isang bansa ay hindi kapangyarihan o numero, kundi ang kakayahang laging panatilihing mainit ang puso ng mga mamamayan nito. Kapag tiningnan ng mundo ang Pilipinas, maaaring ang naiisip lamang nila ay bansang puno ng tradisyon, mga simbahan at turismo.
Ngunit sa likod ng mga alindog na iyon, may isang malaking pagbabagong nagaganap. Ang lakas ng edukasyon, pag-aaral, at mga bagong henerasyon, kabataan, na bumabangon upang maging pangunahing puwersa sa kinabukasan. Maaaring hindi nagsimula ang Pilipinas nang may pinakakumpletong yaman o gamit, ngunit ang meron ito ay ang natatanging kakayahang matuto at mabilis na umangkop. Ito ay isang napakalakas na katangian sa makabagong mundo. Sa isang panahon kung saan ang lahat ay mabilis magbago, ang bansang makakaligtas ay hindi ang pinakamaraming alam, kundi ang bansang pinakamabilis matuto at hindi tumitigil sa pagpapaunlad ng sarili. Sa maliliit na silid-aralan sa mga probinsya, sa mga universidad, sa mga vocational training centers, sa mga komunidad, at kahit sa screen ng mga cellphone ng kabataan, ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi na lamang nakatuon sa pagsasaulo. Ito ay unti-unting lumilipat patungo sa pagtatanong, pagkamalikhain, at paghahanap ng mga bagong solusyon. Pinapatunayan ng mga kabataang Pilipino na hindi lamang sila tagapagmana, kundi mga tagalikha ng bagong panahon gamit ang kanilang sariling mga kamay. Nagsisimula sila ng mga negosyo sa murang edad, lumilikha ng mga inobasyon, ipinapakilala ang mga lokal na tatak sa pandaigdigang merkado, ginagamit ang teknolohiya upang resolbahin ang mga isyong panlipunan, at higit sa lahat, binabalikan nila ang kanilang mga ugat sa isang bagong pananaw. Isa itong napakagandang senaryo, sapagkat ang Pilipinas ay hindi sumusulong sa pamamagitan ng pagputol ng koneksyon nito sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng edukasyon upang pag-ugnayin ang lumang karunungan at mga bagong ideya. Ngayon, maraming kabataang Pilipino ang nag-aaral ng coding, teknolohiya, foreign languages, at negosyo, habang ang marami rin sa kanila ay nagpapakita ng matinding interes sa mga lokal na hobby, halamang gamot, katutubong sining, at kultura. Hindi nila nakikita ang mga bagay na ito bilang makaluma, kundi bilang isang yaman ng kultura na maaaring paunlarin tungo sa kinabukasan. Dahil doon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng natatanging kapangyarihan, ang hindi pagpili sa isa lamang sa dalawa, kundi ang tapang na maging parehong makabago at totoo sa sariling pagkakakilanlan. Nang magsimulang tutukan ng mga pandaigdigang organisasyon ang mga bansang may mataas na potensyal sa pagpapaunlad ng yamang tao, higit na naging sentro ng usapan ang Pilipinas. Hindi dahil perpekto ang sistema natin, kundi dahil may dinamismo, may pagsisikap at napakaraming tao ang hindi sumusuko sa kabila ng kakulangan at naniniwala na ang edukasyon at kaalaman ay kayang baguhin ang kanilang buhay. Ang pagkilala sa Pilipinas sa aspetong ito ay pagkilala sa mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, mga mananaliksik, mga batang negosyante, at sa lahat ng tumutulong na itayo ang bansa sa pamamagitan ng edukasyon, sapagkat ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi palang paparating nagsimula na ito sa mga puso ng mga kabataang nangangahas mangarap ng higit sa inaakala ng sinuman. Kasabay nito, nahaharap ngayon ang buong mundo sa isa sa mga pinakamalalaking tanong sa kasaysayan ng sangkatauhan. Paano tayo uunlad nang hindi sinisira ang mundong ating ginagalawan? Hindi lamang ito tanong ng mga siyentipiko o ng mga pinuno sa buong mundo. Ito ay tanong para sa bawat bansa, bawat komunidad at bawat pamilya. At kahanga-hanga na ang Pilipinas ay nakakaakit ng pansin bilang isa sa mga bansa na may pinakakawili-wiling diskarte hinggil dito. Ang Pilipinas ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, maging ito man ay dagat, kabundukan, ilog, palayan o ulan. Ang malaking bahagi ng lipunang Pilipino ay hindi nakikita ang kalikasan bilang simpleng pinagkukunang yaman na mauubos, kundi bilang bahagi mismo ng kanilang buhay. Totoo na ang Pilipinas ay nahaharap din sa mga problema sa kapaligiran gaya ng ibang bansa, pollution, basura at epekto ng climate change. Ngunit ang nagbibigay pag-asa sa bansa ay ang katotohanang sa iba't ibang dako ng kapuluan, may mga komunidad na bumabangon at pinoprotektahan ang kanilang tahanan na may kamangha-manghang dedikasyon. May mga bayang nagtutulungan para magtanim ng bakawan, may mga isla at barangay na nagsasagawa ng sarili nilang zero waste management, may mga magsasakang nagbabalik sa organikong pagsasaka, may mga kabataang gumagawa ng negosyo mula sa konsepto ng recycling at upcycling,
At may mga paaralang nagtuturo sa mga bata na mahalin ang kalikasan mula pagkabata. Kapag tiningnan ng paisa-isa, maaaring mukhang maliliit na hakbang lang ito, ngunit kapag pinagsama-sama, nabubuo nito ang isang kultura ng pananagutan. Ang konseptong Pilipino ng sapat, balanse at pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay nagiging sagot na seryosong hinahanap ng mundo. Dahil sa isang mundong minamaneho ng walang katapusang pagkonsumo, ang isang bansa na taglay pa rin ang konsepto ng kasapatan ay nagbibigay ng matinding aral na dapat pag-aralan ng lahat. Ang sustainability sa Pilipinas ay hindi lamang makikita sa mga patakaran ng nasa itaas, kundi nararamdaman sa gawin ng mga tao sa ibaba sa mga lokal na pamilihan, sa mga barangay at sa paraan ng pamumuhay na hindi lubusang napahiwalay sa kalikasan. Ito ang tahimik na lakas na hindi maaaring palampasin ng ibang bansa. Sapagkat ang tunay na sustainability ay hindi nagmumula lamang sa mga matatamis na salita sa mga pagpupulong ng United Nations, kundi nagmumula sa mga ordinaryong mamamayan na unti-unti at seryosong binabago ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang pagkilala sa Pilipinas patungkol sa komunidad at sustainability ay hindi lamang paghanga sa mga plano, kundi paghanga sa kooperasyon ng maliliit na individual sa buong bansa, ang mga nagtatanim ng puno, naglilinis ng mga estero at baybayin, nag-aalaga ng lupa, nagpoprotekta sa mga bundok tulad ng Sierra Madre, at nagsisikap ipamana ang mas magandang mundo sa susunod na henerasyon. Natututunan ng mundo na kung minsan, ang sagot sa hinaharap ay hindi matatagpuan sa pinakamalalaking bagay, kundi sa mga pinakasimple, pinakatotoo, at tuloy-tuloy na paraan ng pag-iisip, mga pamamaraang pilit na pinapanatiling buhay ng Pilipinas. Minsan, ang pagka-Pilipino ay itinuring lamang na isang kultural na identidad, isang magandang bagay, kaaya-ayang panoorin, ngunit hiwalay sa makabagong ekonomiya. Ngunit ngayon, ang larawang iyon ay malinaw na nagbabago. Pinatutunayan na ng Pilipinas sa mundo na ang kultura, pagkamalikhain at pagkakakilanlan ng bansa ay hindi lamang mga bagay na dapat itago at ipagmalaki, kundi maaari itong maging isang napakalaking puwersang pang-ekonomiya. Tingnan natin ang paligid. Ang pagkaing Pilipino ay hindi na lamang basta kinakain, kundi naging mga pandaigdigang brand. Ang tela ng pinya at mga katutubong hobby ay hindi na lamang damit pambukid, kundi naging high fashion. Ang mga katutubong sining at basketry ay hindi na lamang mga souvenir, kundi naging mga dekalidad at mamahaling produkto. Ang makabagong musikang Pilipino, mga teleserye, indie films, disenyo ng kasangkapan, tradisyonal na hilot, mga produktong herbal at pampaganda, at serbisyong tatak Pilipino, lahat ng ito ay patuloy na lumalawak at sumasakop sa pandaigdigang entablado. Ang puso ng creative economy ng Pilipinas ay nakasalalay sa kakayahan nitong gawing halaga ang kanilang mga kwento. Hindi lamang mga produkto ang ibinibenta ng Pilipinas. Ibinibenta nito ang kahulugan, ang karanasan, at ang damdamin. At ito ang uri ng ekonomiyang may pinakamalakas na kapangyarihan sa ika-21 siglo. Kapag bumibili ng produktong Pilipino ang maraming tao, hindi lamang pisikal na materyal ang binibili nila. Binibili nila ang pagkapino, ang kagandahan na nagmumula sa katutubong karunungan, ang pagiging natural, at ang kwentong iba sa lahat. Nauunawaan ito ng maraming batang negosyanteng Pilipino. Hindi nila pinipilit na kopyahin ang iba, kundi pinipili nilang tumayo sa sarili nilang ugat at binibigyan ito ng bagong interpretasyong akma sa modernong panahon. Ito ang kapangyarihan na ginagawang napaka-interesante ng Pilipinas sa mata ng mga mamumuhunan, taga-disenyo, turista at mamimili sa buong mundo. Kaya naman, ang creative economy ng Pilipinas ay hindi na lamang negosyo ng mga artista at designer. Ikinokonekta nito ang mga magsasaka, mga manghahabi, at maliliit na negosyante tungo sa internasyonal na pag-export. Isa itong sistemang pang-ekonomiya na nagbibigay kakayahan sa mga karaniwang mamamayan na may pagmamalaking palitan ng kita ang kanilang kaalaman at kultura ng komunidad. Iyan ang dahilan kung bakit binibigyan ngayon ng pansin ng iba't ibang internasyonal na entablado ang Pilipinas, hindi lamang dahil sa likas yaman nito, kundi dahil sa yamang kultural nito na may walang hanggang potensyal na lumago. Ang pagkilala sa Pilipinas sa larangang ito
ay isang pagtanggap na ang bansang ito ay hindi lamang magaling sa kasaysayan, kundi kayang gawing kinabukasan ang kasaysayan. Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng pagtalikod sa sarili, kundi sa pamamagitan ng pag-aangat sa sariling pagkakakilanlan upang makita ng mundo ang tunay na halaga nito. At kapag ang pagkamalikhain ay pinagsama sa matibay na pinagmulan, ang isang maliit na bansa ay maaaring magpadala ng mga alon ng impluwensya ng mas malayo kaysa sa inaasahan ng daigdig. Kung babalikan natin ang lahat ng kwento, ang pinakamahalagang tanong ay, bakit kinilala bilang pinakamahusay ang Pilipinas sa 10 sangay na ito? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa mga seremonya ng paggawad, wala sa magagarbong salita, at lalong wala lamang sa mga pahina ng ulat. Ang sagot ay matatagpuan sa totoong buhay ng mga mamamayan sa buong Pilipinas. Sapagkat kung ating ibubuod ang 10 sangay na nagpalingon sa daigdig upang seryosong tingnan ang ating bansa, lahat ito ay naglalarawan ng napakalinaw sa kaluluwa ng Pilipinas. Ang pagkain na nagpaparating ng puso ng mga Pilipino. Ang sistemang pangkalusugan na nagpapatunay na ang pag-aalaga sa kapwa ay ating pangunahing halaga. Ang turismo na nagpapalit sa mga bisita para maging tagahanga, ang kulturang buhay at nakaugat sa realidad. Ang agrikultura at katutubong kaalaman na umuusbong mula sa malalim na pag-unawa sa kalikasan. Ang kalidad ng buhay at kaligayahan ng mga mamamayan na sumasalamin sa init ng ating lipunan. Ang edukasyon at potensyal ng kabataang nagbubukas ng pinto sa hinaharap. Ang sustainability na nagsasabing hindi pa nakakalimutan ng Pilipinas ang balanse sa pamumuhay. Ang creative economy na isinasalin ang kultura upang maging kapangyarihang pang-ekonomiya. At higit sa lahat, ang diwa at lakas ng pagiging makatao na tahimik, ngunit magandang bumabalot sa bawat aspeto nito. Ang lahat ng ito ay hindi nilikha sa pamamagitan lamang ng isang maikling kampanya o propaganda. Ito ay isinilang mula sa malalalim na ugat ng lipunang Pilipino, mula sa pagtitiis at pasensya, sa kakayahang umangkop, sa matibay na ugnayan ng pamilya at komunidad, at mula sa mga ordinaryong tao na araw-araw na ginagawa ang kanilang makakaya nang hindi man lang sumasagi sa isip na mapapansin pala sila ng buong mundo. Iyan ang dahilan kung bakit ang tagumpay na ito ay napakahalaga dahil hindi lang nito sinasabi na magaling ang Pilipinas, kundi pinatutunayan nito na ang lahat ng mga pagpapahalagang matagal nang isinasabuhay ng mga Pilipino, ang pagiging banayad, pagtutulungan, kahusayan sa gawain, paggalang sa kalikasan, at ang kakayahang mamuhay ng nagkakaisa ay hindi laos. Sa katunayan, ito ang higit na kinakailangan ng mundo sa mga panahong ito. At marahil, ang pinakanakakapagmalaking bagay ay hindi ang tawaging number 1, kundi ang malaman na kung ano tayo, kung ano ang ating ginagawa, at kung ano ang ating iniingatan ay may tunay na halaga sa mata ng sanlibutan. Ang Pilipinas ay hindi nakarating dito dahil sa swerte, hindi napunta sa puntong ito dahil sa mga patalastas, kundi dumating ng may katotohanan, ng may totoong mga tao, totoong mga kwento, at may pusong nananatiling ganap at malalim na Pilipino. Sa pag-abot ng kwentong ito sa dulo, marahil ay nagsisimula na nating maunawaan kung bakit ang balita tungkol sa pagkilalang ito sa Pilipinas ay lumikha ng napakalaking epekto. Hindi lamang dahil ang salitang rank 1 ay magandang pakinggan, kundi dahil ito ang paraan ng mundo upang sabihin sa isang bansa na, sa wakas, nakita na namin ang inyong tunay na halaga. Maaaring ang Pilipinas ay hindi isang superpower, hindi ang may pinakamalaking kalupaan, hindi ang may pinakamalaking populasyon, at maaaring hindi ang may pinakamalakas na boses sa pandaigdigang entablado. Ngunit ang mayroon ng Pilipinas ay ang sarili nitong kalaliman. Ang bansang ito ay may lakas na hindi sinusukat sa laki, kundi sinusukat sa halaga at dangal. Mayroon itong pambihirang kakayahang gawing espesyal, ang mga ordinaryong bagay, ang baguhin ang simpleng pagkain upang maging sining at kultura, ang palitan ang mga ngiti bilang malalalim na marka sa puso, ang gawing lakas ang simpleng komunidad, ang gawing sandata sa hinaharap ang katutubong karunungan, at ang gawing isang aklat na nais basahin at pag-aralan ng buong daigdig ang ating sariling pagkakakilanlan.
Ito ang dahilan kung bakit, kapag may nagtanong, saan ba naging dakila ang Pilipinas? Ang sagot ay maaaring wala sa pinakamatataas na gusali o sa pinakamalakas na puwersang militar. Naroroon ito sa mga tao, nasa pamamaraan ng ating pag-iisip, nasa kultura, nasa kabutihang loob, at nasa kakayahang panatilihing buo at buhay ang sarili nitong puso kahit gaano pa man magbago ang takbo ng daigdig. Ang maparangalan sa 10 sangay na ito ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi simula ng mga bagong katanungan. Mula ngayon, paano gagamitin ng Pilipinas ang pagkilalang ito? Mapapanatili ba natin ang mga pagpapahalagang ito? Paano tayo uunlad nang hindi iniiwanan ang ating pagkakakilanlan? At ano ang gagawin natin upang matiyak na ang mga susunod na henerasyon ay maipagpapatuloy at mamamana ang lahat ng kabutihang ito? Ito ang malaking hamon sa hinaharap, ngunit isa ring napakalaking oportunidad. Dahil habang tinitingnan na ngayon ng buong mundo ang Pilipinas sa mas malalim na perspektibo, panahon na rin upang tignan ng mga Pilipino ang kanilang sariling bayan sa panibagong paraan. Huwag nang tumingin na tila sanay na sa mga nakikita. Huwag nang tumingin lamang sa mga kakulangan, kundi subukang tingnan ang lakas na taglay natin. Tingnan ang mga yamang nakatago sa mga simpleng bagay na nakapaligid sa atin at makita kung gaano kalaki ang potensyal ng bansang ito kung lahat tayo ay magtutulungan para pangalagaan ito. Marahil ang pinakakahangahangang katotohanan tungkol sa Pilipinas ay hindi ang pag-angat at pagkilala sa atin ng mundo, kundi ang katotohanang hanggang ngayon, taglay pa rin ng bansang ito ang napakaraming magagandang bagay kahit na dumaan ito sa hindi mabilang na mga pagsubok. At iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi na lamang isang maliit na tuldok sa mapa ng mundo. Isa na itong bansa na tahimik, ngunit buong gandang nagpapaalala sa buong sangkatauhan na ang kadakilaan ay hindi palaging nakikita sa pagkakaroon ng pinakamarami, kundi nasa pagkakaroon ng halagang napakadakila at napakalalim na mapipilitan ang buong mundo na huminto, lumingon at magbigay pugay.